Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga Tagapanood, ibabahagi ko po sa inyo yung pagiging emosyonal ni Senator Bongo dahil po sa nangyari kay Tatay Digong Duterte. Masyado po siyang nag-aalala mga Tagapanood dahil alam naman po natin na itong si Senator Bongo ay sobrang malapit po kay Tatay Digong Duterte. Kaya ganoon na lang po ang kanyang pag-aalala at hinagpis sa nangyayari po ngayon kay Tatay Digong Duterte. Nag-aalala po siya mga tagapanood kasi wala daw pong dala o hindi alam ng mga nurse sa Netherlands yung gamot ni Tatay Digong Duterte at wala silang balita kung ito ba'y nabibigyan ng tamang mga gamot dahil meron dapat pala na schedule sa check-up itong si Tatay Digong Duterte. At alam ko po mga tagapanood, regular check-up po yan para sa kanyang kalusugan na hindi po natuloy dahil nga po naharang na sila sa airport at tuluyan ng ipinadala si Tatay Digong Duterte sa dahig doon sa Netherlands para naman daw po sa pagdinig niya sa kasong isinampa ng ICC. National Court po yung ICC mga tagapanood, international court po yan. At dapat wala tayong kinalaman dyan dahil unang-una hindi nga tayo member dyan. Pero sad to say nga, marami ang pinagkanuno si Tatay Digong Duterte, marami nagtaksil sa bayan, sila Torre, siyempre sama ng presidente dyan, hindi naman maaprubahan yan kung wala po yung tulong ng presidente. Kaya ito po yung nangyari. Kaya sama-sama natin panoorin yung video ng pagiging emosyonal ni Senator Bongo sa nangyari kay Tatay Digong Duterte. Magkomento po kayo sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan, mga tagapanood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbingan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na makasuot ng medyas. Sinong mag-imedya sa kanya doon? Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama nila. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Tatay Digong, kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya.
na nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni, na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayo pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Tama po yung panawagan ni Senator Bongo, mga tagapanood, dun sa mga politikong nakinabang po. Yung tinulungan po ni Tatay Digong Duterte para manalo sa kanilang kampanya. Mahiya naman kayo. Ngayon nyo ipakita yung inyong pagtanaw ng utang na loob kay Tatay Digong Duterte sa magandang ipinakita niya sa inyo. Biruin nyo, pag may birthday pa kayo, pinupuntahan pa kayo ni Tatay Digong, sinasadya pa kayo, ganyan niya kayo kamahal. Pero ngayon, bakit hindi nyo man lang binabalikan ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob si Tatay Digong Duterte at hinahayaan nyo tuluyang makuha ng mga banyaga? Ngayon nyo ipakita sa taong bayan na marunong din naman kayong tumanaw ng utang na loob. Ramdam ko, mga tagapanood, sa bawat binibitawang salita ni Senator Bongo, ramdam ko po talaga sa kanya yung kalungkutan at yung hinagpis, yung sama ng loob, yung sakit na nararamdaman na nakikita niyang nahihirapan si Tatay Digong Duterte. Dahil sinabi nga po ni Bongo, Senator Bongo, na sagot niya yung medication, yung pagdating sa medical expenses ni Tatay Digong Duterte, sa kalusugan ni Tatay Duterte, siya na po ang bahala. Kaya nangangamba po siya na kung nakakainom ba ng gamot yun o nabibigyan ba ng maayos na gamutan si Tatay Digong Duterte doon sa Netherlands. Kasi syempre hindi po alam ng mga nurse doon kung ano yung ang kondisyon talaga ni Tatay Digong Duterte. Kaya sobrang naano po ako sa kanya, na naaawa po ako kay Senator Bongo kasi naguguluhan din po yung isip niya eh. May gusto siyang gawin na itulong pero hindi niya po kayang maibigay at wala po siyang magawa dahil nga po may kinakaharap din siyang pangangampanya dahil tumatakbo nga ulit siya bilang senator eh. Alam niyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Ines yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron akong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam nyo, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Bagamat since 2022, di na kami alam nyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam nyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinigrip po siya. You may check with the doctors.
i-check niya sa hospital. Kaya samahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Schedule sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Ibangan! 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 February, umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pinagkait nila. Pati gamot, ayaw bigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Muli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Mr. Dea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medardea saan siya dinala. Alam ko na uli na ngayon, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat mag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Sa murang edad, pero matapang si Kitty ah. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manginahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong.